Hello! Ayan mga master, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga at magandang Sunday sa inyong lahat. So, Sunday morning, ang oras ay alas 7 ng morning. So, tanghali na tayo mga master at tayo po ay nandito sa Taytay. Papasok na tayo ng Antipolo. No? Konti na lang, mga ilang metro na lang, Antipolo na, ayan na. So, akit po tayo ng Marilake ngayon at kukumustahin natin ang lagay dito sa Marilake. Kung ano na mga latest na kaganapan dito sa Marilake. After ng kaganapan doon sa sumikat na na issue dito kay Marilake, yung sa Superman issue. So, kumustahin natin ang Marilake pang third week na ngayon. Third week na ba? Okay, third week. So, tingnan natin kung ano mga magiging ganap ngayon sa taas. At syempre, last week umakyat tayo. Anong balita last week? Checkpoint, syempre. Meron pa rin checkpoint. So, ngayon third week, kumusta na? Mahigpit na ba? Ay, mas mahigpit ba? Or ano? Ano bang magiging ganap ngayon? So, tingnan na lang natin mga master mamaya pag-akyat. Tapos tayo ay magkwentuhan habang tayo papaakyat. Kung ano ang pakiramdam ng mga rider na umakyat ngayon dito sa Marilake, di ba? So, sino ba yung nag-benefit ng kaganapan na to? So, nag-benefit at nalungkot. Maraming naapektuhan ng master, syempre. Maraming naapektuhan sa nangyari. Kaya magpapagas muna ako bago natin pag-usapan yan. Okay mga master, good morning po sa inyong lahat. Welcome back naman sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito. At nandito na naman po tayo mga master sa Marilake. So, ayan, good morning. Third week ng higpitan dito sa Marilake, no? Ayan, at tingnan natin kung anong ganap ngayon dito sa taas, kung ano pa tawag ito, kung mas magiging mahigpit pa ba ngayon. At meron ako napansin. Ito napansin ko lang ngayon lang mga master. Simula kanina dun sa may Kogyo, sa may gate 1 hanggang dito sa taas, pag ganitong oras, alas 7 ng umaga, mag-aalas 8, ang dami ng riders nitong paakyat. Sunday ngayon weekend. Dapat marami na yan. Pero tingnan mo parang ordinary day lang mga master. Diba? Walang mga riders. Malaking factors yung nangyari ngayon dito sa sa Marilake, no, yung ay Superman effect. Dahil dun sa checkpoint, yung mga riders, yung mga kamote wala na, hindi na umakyat kasi nga hindi na sila makapaglaro. Hindi na nila ma-enjoy yung Marilake. Doon lang naman sila masaya sa pagbabanking. Since na meron ng checkpoint, meron ng pantay, hindi na nila magawa yun. Ay mga master, yan ang isa sa factor, isa sa mga dahilan kung bakit konti yung mga riders na umaakyat ngayon. Tignan nyo, it's very unusual na ganitong oras at ganitong araw walang mga riders. Nakakapanibago. Ngayon lang ako umakyat na Marilake na ganito na konti na yung riders. Well, magbe-benefit nito mga master. Alam nyo na magbe-benefit nito sa ganitong yung mga rider na talagang ang habol lang dito, yung chill ride lang. Yan. Masarap umakyat pag konti lang yung mga
yung mga kasabay ng mga riders. Magagawa mo yung gusto mo, chill-chill ka lang. Ayan, at wala kang alalahanin na baka may sumalubong sa'yo o ganyan, wala. So, talagang ano lang. Talagang chill-chill ka lang. So, yun ang ano mga master, ang benefit nung walang kamote, no? Ayan, para tayo chill-chill lang. Ah, grabe mga master, oh. Konti lang yung mga riders ngayon. Linggo yan, ha. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Shell Boso Boso. Sunday morning. Konti lang yung mga riders. Ayan, oh. Konti lang riders dito. Okay mga master. Dati kapag Sunday, ang dami mga riders dito, siksikan. Ngayon, Sunday, wala kang makitang riders. Isa lang sa patunay ng mga master na karamihan sa mga riders, kamote. Kamote. Wala na, ubus na. Ubusan ako eh. Walang tao. Akit po ba kayo? Kumusta lagay doon? Dumami. Titingnan ko nga. Nawala na yung mga pasaway. Mas safe na ngayon umakyat. Pero ano lang, babalik din yan. Mga bilang ka lang ng 1 or 2 months. Kanina kasi nag-alarm ako ng alas 4, hindi ako nagising. Dapat akyat din ako ng alas 4. Oo. Meron. Ayun, buti pa sila mga master, nakakyat na, tayo hindi pa. Nakagaling na rin kayo sa taas? Wala, palpak yung akyat ko eh. Alas 7 na. Anong oras na ba? Yung alas 4 ko na napunta ng alas 8. Sige po sir. Ano? Ma'am, ingat kayo sa biyahe. Akyat na rin ako. Shout out sa kanila. Ayan o. Magaling sila. Nakakapanibago. Ay, na-allergy na naman ako. Ano ba yan? So, ayan po. Bakit na tayo? Meron tayong kasabay na isa. Ito, big bike. Gusto mo sipakin ko to mga master? Joke lang. Meron pa naman mga riders na umakit. Hindi naman mawawalan yan. Kaso lang talaga nabawasan talaga yung mga ano, mga umaakyat. At yung mga kamote, mga master, alam mo kung saan sila naglalaro? Dito. Dito sa area na to. Yan. Dito sila, ayan oh. Dito sila nagpapabilog-bilog. Yan. Okay lang. Diyan na lang sila para hindi sila makaperwisyo. May nakita akong video na ano eh, na diyan sila naglalaro. Okay, checkpoint. Pero walang tao. Alam niyo yung nangyari ngayon sa Marilake? Parang nung pandemic time. Alam niyo yun? Ganun na ganun. Diba? Sobrang higpit. Hindi naman sobrang higpit. Kasi
na-allow naman nila mag-pass through yung mga ano, yung mga rider. Pero ang daming checkpoint na nakakalat dito sa kahabaan ng Marilake Highway. So yun yung ano, yung eksena ngayon dito. Ngayon mga master, eto pahapyaw lang tong kwentuhan natin. Third week ng ganap, di ba? Sino ang nag-benefit dito sa ano? Sa ganitong sistema mga master? Sino yung nag-benefit? Sa tingin nyo? Well, unang-una, ang nag-benefit dito mga master, syempre yung mga taong gusto lang makapasyal na maayos, di ba? Yung gusto nilang mag-unwind dito sa taas. Ayan, yung mga riders na hindi sanay makipagsabayan sa mga kamote riders, yung mga matitinong nag-chill ride, yan yung nag-benefit dyan mga master. Ngayon, sino naman ang naperwisyo? Actually, hindi ko naman sasabi na perwisyo, pero naapektuhan. Ayan. Sino naman yung naapektuhan sa pagbawas ng mga riders, di ba? Dahil sa paghihigpit dito. And syempre mga master, napakaano naman natin, no? Napakamanhid natin kung hindi natin sasabihin na naapektuhan yung mga maliliit na negosyante dito. Totoo naman eh. Yung mga tindahan na maliliit na tinatambayan ng mga riders, di ba? Yung mga kinakainan ng mga riders na iba, naapektuhan din sila. Di ba? Laki rin ang apekto sa kanila. Kasi nga, Saturday, Sunday na nga lang yung kitaan nila. Di ba? Yung kinikita nila. Nawala pa. Dahil nga syempre, bawal na magtambay. Bawal magtagal. Pwede naman tumigil, pero bawal magstay dun sa mga area na yun. So yun ang naging effect. Naapektuhan sila. Bukod doon sa bawal, kumunti talaga yung bilang ng mga riders na umaakyat. Hindi na kagaya ng dati na talaga naman siksikan yung paakyat. O ngayon talagang kumunti na yung mga umaakyat no? Dati nakikipagkarera pa ako paakyat Ngayon chill na lang. Diba dati nagmamadali ako umakyat kasi nga ayoko may mga kasabay ng mga ng mga riders. Ayun, ganito na ang sitwasyon sa Marilake on the third week of Superman effect. So, yan yung mga naapektuhan, no? Yung ibang mga nagninegosyo. Kasi wala nang bumibili sa kanila kasi nga wala na yung mga riders. Kadalasan kasi dito sa mga maliliit na tindahan, mga master, ang tumatambay dyan yung mga kamote riders. Oo. Kasi yung mga yun doon lang naman sa gilid-gilid yung kakain. Yung iba hindi na umaakyat dyan. Kasi dyan lang sila para magpasikat sa mga sa mga dumaraan o gusto nila mag-racing para madali nga naman sila. Kasi kung aakyat pa sila, pa yun kumbaga malalayo pa sila. Saka dagdag pa ng gasolina nila yun. So, yun mga master, yun ang apektado rin yung mga sa pagbawas ng mga riders dito. Well, naapektuhan din yung mga maliliit na negosyante.
Pero syempre, yung iba may sasabihin dyan, di ba? May mga negatibong ano pa rin, feedback. And nasa sa kanila na yon kung ano, tawag nito, ano sasabihin nila. Pero yan talaga ang totoo mga master, na naapektuhan talaga yung mga ano, yung mga maliliit na negosyante. Kasi wala na yung mga kamote, wala na. Isa pa sa mga naapektuhan dito mga master, ito, real talk to mga master, yung mga photographer at mga vlogger. Totoo. Oh, don't tell me hindi naapektuhan yung mga photographer at mga vlogger. Unang-una, unahin natin sa photographer. Nawala na yung mga kliyente ng photographer, yung mga racing. 'Di ba? Yung mga nagpapaside ng tuhod na malulupit. Tapos yung mga nagre-racing ng mga iba-ibang mga motor na ang umakyat lang, ang hilig lang yung umakyat para magpa-impress lang dito. At ang hilig magpa-labas tuhod, 'di ba? Ganyan. Mag-racing, magpatakbo na mabilis para maganda yung kuha nila. Nawala na 'yon, 'di ba? And kung mapapansin mo, hindi na ganun karami yung photographers dito sa Marilake. Meron man mga mangilan-ngilan na lang, yung talagang passion lang talaga nila pumitik. Pero yung mga ibang naghahanap buhay, 'di ba? Correct me if I'm wrong, pero dito kasi sa Marilake, uso dito yung send GCash. Yung ibang mga photographer, hindi yan nag-a-upload ng picture or hindi ka sasenda ng picture niyan kapag hindi ka nagbigay ng ano, ng GCash. Ganun. Tapos, tawag nito. Ayun, nawala talaga yun. Yung mga, ano, yung mga send GCash. Diba yan, kagaya nun sa Palo Alto. Ang daming mga ano doon, ang daming mga photographer doon kapag ganitong umaga. Pero, tawag nito. Nawala na sila lahat doon. Kasi may bantay. Diba? Dati kapag alas 6, gantong oras, alas 7, mag-alas 8, siksika na sila dun eh. Malaking epekto talaga, 'di ba? Naapektuhan talaga sila. Kumbaga yun yung pinagkakakitaan din nila kahit papaano every weekend. Nawala din, 'di ba? Pangalawa, ayan, Siyempre mga master, yung mga vlogger, 'di ba? Nawala din. Alam naman natin lahat, 'di ba, yung ibang mga vlogger talagang ang content nila yung mga syempre yung mga racing dito, 'di ba? Yung semplangan dito, semplangan doon. 'Di ba? Wala nang ganoon. Di wala nang content. Tama ba? Tama yung mga master, totoo 'yon, 'di ba? So, yung mga vlogger na ano na hindi kayang mag-adjust ba? 'Di ba? Kasi merong mga vlogger na talaga nagumpisa sa content na ganun talaga yung content nila. Yun na yun eh. Sabihin man natin o hindi, 'di ba? Huwag naman sila masaktan sa sasabihin ko, pero totoo naman yung sinasabi ko. Yung nagumpisa lang sa content na semplangan, yun na talaga yung naapektuhan. Sa atin, sa part ko mga master, ako hindi naman ako masyadong affected kasi yung content natin is more on, 'di ba, critics. Kwento-kwento ganito. So marami tayong content na ginagawa kaya hindi naman tayo apektado sa pagkawala ng mga semplang na 'yan. Kasi anytime pwede naman tayong gumawa ng ibang content. So kagaya nitong content natin, 'di ba? Ayan. So sa akin kasi mga master, doon nga sa mga kasamahan ko mga vlogger, sinasabi ko sa kanila to na gumawa kayo ng ibang content, no? Teka lang nga, overtake up. Ayan, sinasabi ko nga doon sa ibang mga nakakasama kong content creator na maging maging versatile ba. Pwede silang gumawa ng content sa kahit anong sitwasyon at sa kahit anong lugar. Ayun sinasabi ko sa kanila kasi mangyayari talaga yan na, ayan, kagaya nito. 'Di ba? Temporarily mawawalan sila ng content, 'di ba?
So maghahanap sila ng ibang niche. Eh kung ang niche nila ganun lang talaga, eh wala. Affected din sila sa kaganapan dito sa taas, 'di ba? So, 'yun. Totoo 'yan mga sinasabi ko mga master. That is reality. So, 'yan, apektado lahat, 'di ba? Yung mga nagko-content, yan mga photographers, at syempre yung mga kamote. Alam niyo ba mga master? Ito real talk to mga master Yung mga photographers dito sa Marilake, inaaway nila yung mga vloggers. Totoo to. Hindi ko alam kung anong dahilan nila, di ba? Lagi sila nagpaparinig sa mga vloggers kesyo ganyan-ganyan. Kasi yung content daw ganun, semplang-semplang, di ba? At kinukunan yung mga kamote. Pero ang totoo niyan mga master, ako gusto ko lang mamagitan sa kanila. Inaaway nila yung mga content creator dito. Eh, isa lang din naman ang ginagawa nila. Di ba? Pareho lang din. Sino bang pinipicturan nila? Karamihan sa mga photographer ang pinipicturan yung mga kamote riders Di ba? Kasi doon sila kumikita sa mga sa mga magagandang kuha. Lalo na yung mga big bike, mga master, yung mga nagbe-banking ng mga big bikes. Malalaki magbigay sa GCash. Na-tackle na natin last time to kung sino ang may factors sa mga ganyan-ganyan. Siyempre, yun na nga. Secondary na lang Kumbaga, pag nagkakaroon ng ganap, tsaka lang papasok yung mga vloggers dyan So, kumbaga dito mga master sa Marilake, ang photographer, ang kamote, at ang vlogger ay umiikot lang sa isang sa isang tawag nito. Paano ko ba sasabihin to? Nandun lang sila sa isang chain, 'di ba? Kung walang mga racing, walang mga malulupit bumengkeng dito, walang nagpapasikat, hindi magkakaroon ng engagement yung mga page ng mga ng mga photographer. Kasi yun naman talagang hinahanap ng mga ng mga nagmumotor karamihan. Hindi ko linalahat pero karamihan. O di ba? O ngayon, yung mga vlogger, para magkaroon sila ng engagement, anong kailangan nila? Yun din yung mga yung mga kamote riders din. Di ba? Yun nga lang, pag kumalat na. O di ba? Tataas yung views nila. O, lahat po na sinasabi ko mga master may katotohanan yan. Ngayon, sino ang kliyente dito sa Marilake? Siyempre yung mga kamote riders. Diba? Yan ang number one client ng vlogger at ng photographer. Kaya dahil sa pagkawala niyan mga master, lahat apektado. Totoo. Diyos ko, ipokrito ka kung hindi mo aaminin yan mga master. So, kita mo na nga, wala lang ang photographer masyado. Diba? Kasi wala nang kamote. May bantay Kasi kung yung photographer, kung sinasabi nila ang passion, yung gusto nila at hindi hanap buhay, pwede silang pumesto kung saan gilid-gilid dito Kaso bakit nandun sila sa mga kurbada na malulupit? Yan ang tanong ko sa inyo. Bakit nandun sila sa mga kurbadang malulupit tumatambay? Yung mga bankingan talaga. Kasi ang hanap nila ay magandang banking din. Ay nako. Okay, sorry. Pero totoo yun mga master. Nandito na tayo sa taas. Basta, tuloy natin yung kwentuhan na yan. Nakakatawa yan 'Di ba? Totoo yan mga master. Ang kliyente ay ang kamote. Ayan mga master. Nandito kami ngayon sa Marilake. So, dahil birthday ni Caligate,
Ay, Thank you. Happy birthday. birthday ni Kaligit. Kakain muna kami. Hindi, birthday ni Bicolanong, ano, Galaerong Bicolano. Yan, oh, birthday. Di ako. Birthday ng kabit niya. February 32 pa birthday ko. Jay. Yan. Nakikikain po muna tayo dito 32, sa sa mga... 32 pa. Makikikain tayo dito sa mga vlogger. Alam kayo ng 32. Master, sakto yung akyat ko, kainan. Yun. Makakatipid ako nito. Yan ako, nakalatag Ayun, nakalatag, no? Tingnan nyo. So, lahat po nandito, mga vlogger. Eh, no? Tingnan nyo. Sila yung mga nag-aabang ng simplang, mga master. Yung, Tama. yung, Aga. sir, ito real talk. Ah. Di ba, mahigpit na ngayon dito sa Marilake. Oh. Sino yung naapektuhan? Apektuhan yung nag-aabang ng simplang. Hindi ba? Oo, isa pa, meron pa. Meron pang tatlo yung naapektuhan dito. So, yung mga establishment, yung mga Yung mga kainan. Vlogger, Vlogger. ayan, isa pa. Restaurant. Turismo. Pwede rin. Mina. Mina. Yung ano dito, yung mga Yung ano, pag-akyat, yung master hospital. mga namamasyal. Oo, Kasi wala nang wala na. tinatakbo papuntang hospital pag Wala na. Tsaka yung ano, syempre mga photographer. Ayun. O yung mga... Kasi nawala rin Mga yung mga pitikeros. kliyente nilang mga nagre-racing. Tama. Marami talaga. Vlogger. Oh, vlogger, Tikiros, at saka restaurant, yung mga establishment. Yung Yan mga ang wala rito na apektuhan. bottom line, ang nagdadala ng income, yung mga kamote. Yun. Sabi. At nagpaparating naman ng ano, yung mga vloggers. Oo, Ah, balita. diba? Balita. Oo, balita. Sa social media, di ba? Oo. Kaya napapanood nila dahil din sa mga vloggers. Totoo yun. Yan, yung sinabi ko kanina. Pag-usapan natin yun. Kaya magsasambrero ako dahil yung panot ko, ha. Tatlong Tatlong affected. dahilan, no? Tatlong dahilan. Kaya ngayon, magkakainan na lang kami. Kain na lang tayo. Kain na lang Ay, natin. ito yung birthday ngayon yan. Yun. Babae, birthday. Oh. Ayun, nakaplano na nga ako sa Kaibiyang eh. Wait, Kailan? next week. Sige, kaibigan tayo. Oh. Oh, mga master ha. Kita-kita tayo sa Kaibiyang next week. Kaibigan.